God, Lord. praise God. Ayan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po ng Friday. Ayan, praise God. At kanina pa lang, kami po ay masayang-masaya na dito sa Zoom room, no? Walang humpay na kwentuhan. E di lalong-lalo na po, ngayon po na tayo po ay magbibigay ng ating papuri at pasasalamat sa Panginoon. All the more tayo po ay maging masaya at ibigay po natin ang the best para sa Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Talagang kinakailangan po tayo yung nagpapasalamat sa bawat araw na tayo po ay meron pang buhay, ano? Na-enjoy pa po natin ang buhay na ito na nireregalo po ni Lord every day po sa atin na tayo po ay malalakas, tayo po ay masasaya, masisigla, at masasabi po natin na ganito man po yung nangyayari sa mundo ngayon, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Subalit, lubos po tayong sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon na hindi po niya tayo pababayaan. Amen. Praise God. Praise God. Nakakatuwa po na makita po kayo, no? Lahat po tayo ay everyday magkakasama dito po sa ating ika-186 days of daily morning prayer and devotion. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. God be the glory. To God be the glory. Kaya ngayong umaga pong ito, Friday po, tayo po ay aawit, sasamba, magpapasalamat sa Panginoon. Sama-sama po tayo. Sama-sama tayong magbibigay ng ating the best na papuri. Saan man tayo nandoon. No, ano man yung location natin, saan mang lugar. Si Ate Susan po ay nasa airport ng Japan. Yan, kaway-kaway po. Ilang oras na lang, nasa Amerika na po siya. Ayan, ano naman kasi talagang Ate Susan, no? Parang, medyo parang, sad na masaya. Ayoko maging, basta alam ko merong magandang plano at gagawin ng Panginoon sa buhay mo kung bakit kanya pinapapunta sa ibang bansa. Ayan. Let the will of the Lord be done sa buhay po ng bawat isa sa atin. Praise God. Maging masaya po tayo para kay Sister Susan kasi magkikita na sila ni Kuya Jojo. At ito ay sa Amerika pa, no? Praise God. Kaya muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaraming himala, napakaraming pagpapala, hindi po nalalockdown ang pagpapala ng Diyos. Tuloy-tuloy po bumubuhos ang pagpapala sa mga buhay ng kanyang mga anak, lalong-lalo na po sa kanyang mga anak dito po sa DMPAD. Good morning din po sa lahat ng nasa FB Live ngayong umaga. Live po tayo sa Ayudang Spiritual FB group. No, invite po kayo to like, to share, to comment, lalong-lalo na po kung kayo ay may mga prayer request this morning. Kaya mga kapatid, start na natin. Alam ko excited na po ang lahat. Magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Pangungunahan po tayo ng ating mga kapatid na si Brother Marlon and Sister Joanne Oliveros. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sabihin nga po natin sa Lord, good morning, God the Father. Good morning, God the Father. Good morning, God the Son. Good morning, Lord Holy Thank you for the Spirit. day. Hallelujah. Bago po tayo umawit sa Panginoon, basahin lang po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Psalm 32 verse 7 sa Tagalog po, Ikaw ay aking kublihang dako. Iyong iingatan ako sa kabagabagan. Iyong kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Amen. Siya po ang ating kublihan. Siya po ang ating kalakasan at kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Aawitin po natin ang awit na ito na alam natin na tinatago tayo ng Panginoon sa kanyang dako ng kapayapaan. Hallelujah. Di mangangamba. Di mangangamba. Di matatakot. Panatag ang aking kalooban. May katiyakan. May katiyakan sa aking puso na kailanman ay
di mo iiwan. Sa gitna man ng bagyo, ay nalalaman kong kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan, kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko'y ikaw. Sino pong naniniwala dito? Nakublihan natin ang Panginoon. Amen. Di mangangamba, di matatakot, Di matakot. panatag ang aking kalooban. May katiyakan sa aking puso, na kailanman ay di mo iiwan. Sa gitna man ng bagyo, Panginoon, sa gitna man ng bagyo, ay nalalaman kong kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan, kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan, kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan, kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko'y Lord Jesus. mananalo kami sa malalaway mong langmang, dahil ikaw ang aking kublihan. Hallelujah, Lord. Under the shadow of your wings, we could find rest, Lord. Tunay nga pong sa piling mo, Panginoon, napapawi lahat ng takot, lahat ng pangamba, Panginoon. Wala na po kaming ibang hiling kundi ay manatili sa inyong presensya, kung saan may kapayapaan, Lord, kung saan may kaligtasan, Panginoon. Lord, hide us, Lord. Keep us safe in your presence, Lord, as we linger in your presence, in Jesus' name. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako
Sa piling mo'y napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, kalakay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Let's just find rest and linger in His presence. Nais ko mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang ngiti ko. Hindi na lalayo, hindi na lalayo ang pangako ko. Sa piling mo'y napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, kalakay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. sa piling Mo'y napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, kalakay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. sa piling Mo'y napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, kalakay umaapaw.
be seen in me. We love your presence, Lord. Truly, Father God, gaya nga po ng sinabi ni Haring David, Panginoon, one thing I ask, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Panginoon, wala na po kaming ibang pinapangarap at nilulunggati, Panginoon, kundi ang laging pumasok sa inyo pong presensya, to be, Lord, in your presence day by day, Panginoon, because Lord, wala pong pinakaligtas na lugar kundi po sa presensya po ninyo, Panginoon. Marami pong salamat dahil nasaan man po kami ngayon, nararamdaman po namin ang inyong pong pagyakap, ang inyong pong presensya, Panginoon, because Lord, you are alive and your spirit is with us. Yun po ang inyong pong pangako. Sa lahat po ng nananampalataya sa inyo, ibinigay niyo po ang banal na spirito na lagi po namin kasama sa bawat oras. Thank you, Lord, Holy Spirit. We know that you will move in a very special way sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso, bukas na kaisipan upang tanggapin ang inyong pong mga salita ng may pananampalataya. At Lord, gawin niyo pong matatabang lupa ang aming mga puso, Panginoon, na tamnan ng inyo pong mga salita upang ito po ay lumago at mamunga, Panginoon, at magamit po namin sa paglilingkod at paghihintay sa muli po ninyong pagbabalik. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak na mga kasama po namin sa araw na ito, Panginoon. And whatever desire of their hearts, Panginoon, katagpuin niyo po as we listen to your word, Father God. We thank you, Lord, for your presence. We love you. And stay, Lord, in this Zoom room, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Pakpakan po natin ang Lord ngayong pong umaga. Thank you, Jesus. Sabi po natin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank Thank you, Lord. Thank you, Holy Yan. Spirit. Good morning po uli sa bawat isa. Again, sasabihin ko po sa bawat isa, nakakahawa po ang inyong mga ngiti. Ang atmosphere po talaga dito sa DM Pad ay kakaiba. Ooh. Each and every day ay talaga pong binibisita po tayo ng kagalakan ng ating Diyos. So far po, kumusta po ang bawat isa? How's your week so far? Yan. Buti naman po. Praise Praise God. God. Alam ko po na itong linggong ito ay Praise God. marami po tayong mga napagdaanan, marami po tayong mga natutunan, may mga surprises na dumating sa atin. Pero isa po ang hindi nagbabago, ang Diyos, God is in control. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan. So sa atin pong pag-aaral ngayong umaga, actually po nung isang araw po nagbabasa-basa po ako ng mga articles sa mga website. Alam niyo po ba na of course yung pong mabuhay ngayon sa mundong ito, yung mabuhay dito sa pandemic era ay hindi po talaga biro. Pero sabi daw po, in the near future, siguro mga 10 to 20 years from now, here are some mga na-foresee na mga scientists na posibleng mangyari. Sabi raw po, because of the wars, because of the continuous conflict po sa ng mga bansa, ng mga superpowers, kakaroon daw po ng mga killer robots or killer drones. Kasi nga po, sa halip na man-to-man warfare, so gagamit na sila ng robots para matalo nila or makonquer nila ang isang bansa. Alam niyo po ba na darating din daw po ang panahon, sino po dito yung nakarinig na po ng smart home? Yung smart home po kasi, yung pong buong bahay mo ay automated. Halimbawa, open the lights. Tiyang! Open the lights. May Tapos, ganun na nga ngayon. meron na. Open the TV or di kaya lahat by voice command lang. Sabi raw po, and even our computers, sabi raw, darating din ng panahon na lahat ng computer system ay mahahack. Even yung mga smart homes. At sabi nga po, even yung mga surveillance camera, nakikita naman po natin ngayon sa
Kahit yata sa iskinita, Ate Joanne, may surveillance camera na. Of course, satellite also, nakikita lahat. Satellite. And speaking of satellite, sabi raw, in the near future, na of course, meron po kasi tayong mga space telescope na nasa space. Yung Hubble Space. Sabi raw, darating daw yung panahon na yun daw ay babagsak at yun daw po ay babagsak sa Earth. Yung mga debris nun. So pinangangambahan yun. Sabi daw po, in the near future, automation will continue to affect employments. Job won't exist in 10 years. Bakit daw po? Kasi po, puro mga robot na ang kumikilos. Ganun na yung nangyayari ngayon sa Amazon, sa Google, na mostly ng kanilang mga employees ay automated na. Para sa mas mabilis daw yung trabaho. Pero at the same time, yung workforce talagang hindi na nila ginagawa. So, ito pa po, sabi raw po, mag-e-end na raw po yung era ng antibiotic. Yung mga dating nakaasa sa antibiotics para yung mabilisang paggaling, mau-obsolete na daw po yun. Kasi mas matitindi na raw po yung mga sakit. At ang sabi raw po, internet will break apart. Darating din daw po yung panahon na may autonomiya na rin even sa internet. So hindi tayo basta-basta makakagamit ng internet. And lastly, yung pong threat ng nuclear war, I think nabanggit din po ito ni Ate Joanne last time, na isang nuclear weaponry na sumabok, halimbawa sa Asia, ngayon nga po pinagpe-pray po kaming threat na nakita ng Japan intelligence na sabi raw po medyo iwasan daw yung mga Western ano daw Ate Joanne? Western mga facilities kasi may threat for Southeast Asia for terrorism. Ayan po, parang kung isipin natin masyadong frantic na ang mundo talaga. Plus, ito pa po, idagdag po ninyo, hindi na lang po yung misinformation. Sabi nga po, we are living in the world of information. Lahat, information is in our grasp. Yun, lahat ng mga nakuha ko. Pero at the same time, we are living in the world of misinformation. Yes. Kasi laganap din po ang fake news. Who would have thought po na dahil marami din pong nagpakalat na fake news about the vaccines, yung pong talagang iba tumanggi na magpabakuna to the point na sila rin ay napahamak. Yes. So tayo po, we always have this habit na kapag nakarinig tayo ng balita, titingnan ko muna kung sino yung source, Ate Joanne. Susuriin ko muna, teka, totoo ba ito? Pero kapag nakakita po tayo ng balita na ang nagsabi ay ang Diyos, ay teka, parang alam ko pwede kong isandig ang aking kinabukasan dito. So ito po, kapag nakakita po kayo ng ganitong headline, yan, paki-flash Ate Joanne. Iyan, basahin po natin. 1, 2, and 3. Do not fear. Sino pong may sabi? God. Again, sabihin ko po, do not fear. And then, sino pong may sabi? God. Iyan po ang pag-aaralan natin ngayon pong umaga. Knowing po na ang nagsasalita dito ay hindi tao, hindi kung sino man. Diyos ang nagsabi. After lahat ng sinasabi kong posibleng mangyari in the future, isa lamang po ang sinasabi ng Diyos hanggang ngayon, do not fear. Mula po yan sa bibig ng ating Panginoon. Yan. So, wala po tayong dapat ikatakot. Pero minsan po in reality, pagka sasabihin niyo sa akin, Kuya Marlon, paano yung COVID? Paano yung mga masasalamang loob sa paligid? Opo, realidad talaga na nandito na tayo sa era na mahirap po talaga mabuhay sa mundo. Ngunit wag po nating makakalimutan, meron pa pong isang realidad. Meron po tayong buhay na Diyos. Amen. Kaya po tayo nandito sa DMPAD para po patuloy po nating mapagtibay sa ating sarili na buhay ang ating Diyos. Kaya pababalikan natin ang kanyang salita, banal na salita. Ano po ba yung sinasabi ng Diyos tungkol sa usapin ng fear or pagkatakot? So, sige po, tingnan po natin ito pong ating piling teksto ngayong umaga. Isaiah chapter 41 verse 10.
Basahin po natin 1, 2, and 3. Do not fear, for I am For with you. with you. Do not be Do not afraid, be afraid, for for I I am am your your God. I I will will I will strengthen you, strengthen you. surely I help will you. hold I will uphold you hold with you my with my righteous right right hand. hand. righteousness. Purihin po ang Panginoon sa Amen. pagkakabasa ng kanyang buhay na salita, ng mga salita. Naalala ko nga dati po, yung mga TVs, na uso sa mga TVs at movies, ewan ko hanggang ngayon naman yata, may mga pailan-ilan. Nauso po yung mga horror movies. Sino po yung medyo mahilig-hilig sa horror movies nung back in the day? Yung mga Friday the 13th, Night in Elm Street, tapos, ano yun, yung The Grudge, sila sa Dako. Yes, yung pong iba nakaka-relate. Ito medyo bago-bago. Shake, Rattle, and Roll. Luma na din yan. Yan ang nagpayaman kay Ate Lily, Regal Films. Lahat po tayo nakaka-relate na alam po natin lahat tayo may likas na matatakutin. Marami tayong takot. Pero ang tanong, ito pong tanong, totoo po ba yung karamihan sa ating mga kinatatakutan? Kaya po ngayon, pag-usapan po natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng takot o fear? What is fear? It is an unpleasant or often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. Which is somehow okay lang naman po. Yung makadama ka ng, naku, teka, parang nangangamoy yung sinaing, masusunog. Okay lang yun, yung mga precautionary. Then, an unpleasant emotion or thought that you have when you are frightened or worried about something dangerous, painful, or bad that is happening or might happen. Ito nga po yung minsang mahirap eh. Nag-think forward tayo kagad. Kinakatakutan kagad natin yung siguro mga 3 days. A week pa na mangyayari. Tapos ito po, it is a tense feeling that grips us when facing tough problems of life. Yan po eh. Ang realidad po, ang takot pala, may healthy kind of fear, pero may fear na talagang nakakagapos. Yun po yung masama. Yung matakot ka ng minsan, tapos somehow nag-pray ka, hindi mawawala na. Pero minsan po yung takot na medyo inaalagaan mo, yun po yung mahirap. Tingnan po natin yung mga iba't ibang klase ng pagkatakot. Meron pong fear of failure. Yan po yung mga achievers na talagang nagsusumikap, mga athletes, mga professionals na sobrang perfectionist sa craft nila. Fear of the future. Ayan yung mga sinasabi ko po na mga mangyayari bukas or sa 2026. Fear of the future. And then fear of poverty, fear of men, fear of heights. Another way of saying it po, yung mga phobia. May phobia sa heights. May mga phobia sa mga madidilim na lugar. May mga claustrophobic. Ayaw nila yung masyadong nakukulong, masikip. Kaya po nung po ako po yung nagpa-MRI nung last April, tinatanong nila, claustrophobic ka ba? Kasi ihiga ka dun sa isang enclosed space, tapos 45 minutes. Yan, tinatanong. Fear of blood, mga takot sa dugo. Fear of insects, fear of sickness or getting a disease. Ito po, fear of losing a loved one or fear of dying. Lahat naman po yan ay talagang valid na fear. Pero po, I remember a story po nito pong isang churchmate po namin sa JL Green Hills. Ang kanyang 3 family members, specifically mga kapatid po niya, ay namatay sa bangungot. So hindi lang isang beses 2. Ngayon, sa kanila magkakapatid, siya na lang yung natitira. So of course, ano po yung mararamdaman niya? Kada matutulog siya sa gabi, sabi nga, Pastor, hindi na nga ako natutulog sa gabi. So, ito po mga bunga na masasamang pangyayari sa atin. Kapag naaalala po natin yun, bumabalik yung takot, Ate Jo. Naalala ko po nung ma-involve ako first time sa isang accident, galing po kami nun sa isang youth camp. Nakasakay po kami sa jeep. And then po, yung jeep na sinasakyan namin ay puno-puno po kami mga kabataan nun. Bumangga po buti na lang po, yung jeep ay napadiretso po sa parang. So hindi naman po kami na Pero yung phobia nandun, I think mga 2 buwan akong
yung kapag ka nagko-commute po ako, yung sobrang lakas ng tibok ng dibdib ko, lalo na't pag bumibilis. Kasi nawalan ng preno po yung jeep nun. And then, yeah. Tapos po, naalala ko po nung sumabog yung bomb sa Glorieta, nandun din po ako sa loob ng mall. Almost tatlong buwan ako, Ate John, hindi makapasok sa mall. Nandun yung phobia. Sino po dito, yung pong at once in their life po ay medyo pinapasok pa rin po ng pangamba, ng takot. Nawa po ngayon pong umagang ito, gaya po ng inawit po natin, makasumpong po kayo ng kapayapaan, ng kapahingahan. Dahil yun po ang dulot ng Diyos sa ating lahat. His peace, He gives to us. So ngayon pong oras na ito, dalangin ko po na malanalangin lang po ako saglit. Sister Joanne, can you lead us in prayer? Hallelujah. Kanina po habang nagsasalita po si Brother Marlon, I just felt po that the Lord is doing something po sa puso ng bawat isa. Let's just pray. Yes, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, I rebuke any fear Yes, in that is Jesus' name. lingering sa puso po ng aking mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, bunutin po ninyo ang Amen, in takot na Jesus' iyon, name. Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. And Lord, let your embrace, Father God, be upon that person, Lord. Whatever fear na nararamdaman mo sa iyong puso, the Lord is telling you, do not fear. Amen. I am with Yes, you. in Jesus' The name. Lord is with you. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for Thank your you, Lord. presence. Thank you, Lord, for your Thank you, healing. Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po. Thank you, precious Holy Spirit. Lord. Yun po kapag ang presensya ng Panginoon po, sobrang pong active na kapag nag-gather po tayo, alam po niya yung nilalaman ng ating puso. Kaya be confident po, kaya po tayo nandito po sa DM Pad para po balikan. So ngayon po papunta po tayo doon. Ano po ba yung sinasabi ng Biblia about fear? Biblical facts about fear. Number 1, the term fear not, yung pong term na fear not, is stated in the Bible 365 times. Actually po, interchangeable yan, Ate Joanne. May fear not, merong do not fear, do not be afraid. 365 times binanggit sa Biblia. Meaning, na sa bawat araw, may kaakibat na fear not ang Diyos na sinasabi sa atin. Sa bawat araw, iisa lang yung sinasabi ng Diyos sa atin. Do not fear. Huwag kang matakot. Amen. Biblia po yung nagsasabi nun, hindi po si Brother Marlon. Kaya po kapag binabasa natin ng kanyang salita, kapag pray po tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng pangako na makakapagbigay sa akin ng kapanatagan. Nasa Biblia po, sabi, do not fear. Number Amen. 2, God has already identified all kinds of fears that we will be facing in this world. Kung palagay po natin, itong pinagdaraanan kong to, itong pangamba kong ito, hindi pa naranasan ng kahit sinong tao, medyo nagkakamali po kayo. Pero sa salita po ng Diyos kasi, lahat po ay inaddress na ng Panginoon. When facing difficult times, ano po yung sinasabi ng Diyos? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Saan man po tayo pupunta, mag-grocery man. Kasi po minsan yung iba natatakot na po talagang lumabas because of this Delta variant Delta na napakabilis makahawa. Pero po, may mga pagkakataon na kailangan talaga nating lumabas. Ito pong sasabi ng Lord, have I not commanded you? Be strong. Kasi ang pangako niya, the Lord your God will be with you wherever you go. Yan. Tapos po, when we are afraid of criticisms of others because of our faith, kapag may mga nagsasalita po against our back because of what we are doing for the Lord, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. How comforting it is po na ang Diyos, inaangkin po niya tayo na sa akin ka.
Kung palagay mo hindi ka nila na-appreciate, sa akin ka. Napakasarap pong magmahal ng ating Panginoon. Amen. When we are all alone and no one left to depend on. Yan, pag feeling po natin mag-isa tayo, lalo na po yung mga nasa isolation centers. Yes. Ate, yung mga nasa ICUs. Ano po ang sabi? Quarantine. Mga naka-quarantine. Lamentations chapter 3 verse 57. You came near when I called and you said, do not fear. Biruin po ninyo, ang Diyos pupunta po sa loob ng Came ICU room near. natin at ibubulong niya sa atin, anak, do not fear. Anak, do not fear. Amen. Yun po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Eh napakarami pa po. Pagka kukulangin lang po ako ng Kasi oras. 365. Kasi 365. Nakakailan pa lang tayong do not fear? 3. Once every day. Dahil 365 days ang meron sa isang taon. Exactly. Yes. And ito pa po, ano pa po yung sabi ng Bible about fear? Ito, number 3. Tandaan po natin ito. Fear does not originated from God. Yung takot na, alam po ninyo, yung nakakabother, nakakagapos, hindi po yung galing sa Diyos. 2 Timothy 1:7, for God has not given us, has not given us a spirit of fear, but ano po? Of power, and of love, and of sound mind. Yun yung binibigay ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan, minamahal niya tayo, at yung isipan natin ay pinapanatag ng ating Diyos. Yes. Hindi galing sa Kanya yung takot na yan. Kaya ang dapat po dyan, nire-rebuke, pinapalayas itong kabakong ito kasi mamaya vaccine ko na. Tapos ang lakas ng kabog ng dibdib mo. Be confident of this. Kapag inalaw po ng Diyos, alam po natin na wala pang mangyayari masama sa atin. Amen. Number 4, fear is one of the consequences of rebellion against God or His delegated authority. Ito po naman somehow kung saan nag-originate, maaari yung fear dahil po sa kasalanan. Kung bakit po tayo minsan nakakaramdam po ng pagkatakot. Naalala niyo po ba, ito alam po natin, nang nagkasala po yung ating mga unang magulang. The man and his wife heard the sound of the Lord God when he was walking in the gardens in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, where are you? Alam po nating istorya. Nilabag po nila ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin itong prutas na ito. Kinain po nila. Imagine po ninyo, halimbawa ako, magkasama na kami ni Ate Joan sa isang bahay for almost 11 years, Ate Joan. Tapos bigla ako magtatago. Sigurado maaaburido yung asawa ko. Nasaan na yung asawa ko? Baga parang ganun po yung picture ng Diyos at ni Adam at ni Eve sa Garden of Eden. Sila po yung unang 2 tao sa daigdig. So natural, 3 na nga lang sila, ang Diyos nakikipag-fellowship sa kanila nung that time sa Garden of Eden. Tapos biglang nagtago. So pagka nagtago, may ginawang mali. Pero yung pagkakamali na yun yung naglagay ng takot sa puso. Kaya sila nagtago. Kaya sila nagtago. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit ka magtatago? Kasi ayaw natin minsan na makita yung pangit sa atin. That's it. Ayaw natin minsan makita yung mga weaknesses natin. Kaya Takot tayo na makita ng iba yung flaws. natin. Pero tandaan po natin, alala ko po yung isang quotation, a person who does what is right has nothing to fear, Amen. nothing to hide, nothing to be afraid of. So yung tawag po doon, integrity. Kami nga po ni Sister Joanne, madalas po namin ma-example sa mga kabataan, kami po ay meron lang iisang FB, Facebook. So, kumbaga, Nothing to hide. Nothing to hide. Minsan po kasi pagka mag-asawa, minsan separate yung Facebook ng mag-asawa, minsan may kanya-kanyang business, itong si Guy, meron na palang chinachat na iba, tapos hindi alam yung password ng cellphone ni Guy. So sabi po dito, pagka ang isang tao, walang dapat ikatakot. Sige, andyan yung cellphone ko, andyan yung FB account ko. Everything is an open book.
mas masarap po yung walang tinatago. Now, punta Amen. po tayo sa talagang pag-aaral po natin about fear. 5 reasons. Bigyan ko po kayo ng 5 reasons. Pero bago po yan, basahin po muna natin pala yun, Ate Joanne. Balikan po natin yung text natin kanina. Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will surely help you. I will uphold you with my right hand of righteousness. Amen. Dito po tayo kakadlo, dito po tayo kukuha nung 5 dahilan bakit hindi po talaga tayo dapat matakot. Number 1, for I am with you. Basahin po natin, 1, 2, 3. For I am with you. Ako ay sa iyo. Ang sabi nga po dyan sa nasa baba, do not fear, Be confident. be confident that no matter what, God is on our side. Yan. Sa mga pagkakataon na feeling ko ako'y nag-iisa, let us be reminded, God is with you. Sa mga pagkakataon na feeling ko, wala akong kakampi at wala akong kasama, God is with you. Sa mga pagkakataon na feeling natin, nasa gitna tayo ng kadiliman at binabalot po tayo ng matinding takot, God is with you. Especially po in this pandemic, alam niyo po ba yung mga, somehow daw po, sabi ng mga eksperto, yung mga first batch ng mga pumanaw po because of COVID, namatay po sila hindi naman talaga dahil doon sa disease. Namatay sila dahil sa lungkot ng kanilang pag-iisa. Kapag tayo po ay nag-iisa, mabilis pumasok ang takot. Kapag tayo po ay nag-iisa, maraming naglalaro sa isip natin, Ate Joanne. Namamanglawin. Papanglawin. Buti na lang po, nangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Again, ang Diyos po ang nagsasabi dito, for I am with you. I am with you, Ate Susan, sa iyong pagbabiyahe papunta sa Amerika. I am with you, Ate Ivy, dyan po sa inyong tahanan. I am with you sa bawat isa sa atin, saan man po Amen. tayo nandoon. Amen? Amen. Natin ng Lord. Siya po ang kasama natin. Number 2. Ito maganda. I am your God. Sabihin po natin, I am your God. I am your God. I am your God. Wow, sinasabi ng Diyos, ako yung Diyos mo. Ako yung Diyos mo. Do not fear, but claim your rightful place with God. Bigyan ko po kayo ng isang senaryo. Halimbawa po, nagpunta po kayo sa isang skincare clinic. May ipapatreat po kayo na medyo isang rare na skin sa inyong balat. Ano po kaya ang magiging reaksyon ninyo kung all of a sudden may lumapit sa inyong isang babae? Ang pangalan niya ay Vicky Bello. Sinabi niya, "Hi, I'm Vicky Bello. I will be your surgeon for this procedure." Ano kaya yung magiging reaction natin? Aba, big time! Si Vicky Bello yung mag sa akin. Surgeon ng mga artista yun eh. Yes. Di po ba? Pero nakamas eh. Tapos nagpakilala si Vicky Bello. Aba, siya ang magkikis-kis ng face ko. Aba, mahal po yatang magpa-konsulta. Alam niyo po ba? Kasi may kaakibat na integridad ang bawat pangalan. How much more ang Diyos? Dahil ang Diyos ay nagpakilala siya sa atin, I am your God. Meron bang imposible sa akin, mga anak? Yan. Kaya po yung sabi po natin dyan, claim your rightful place with God. Ang kinin po natin na tayo anak ng Diyos. Hindi tayo basta-basta lang. Sabi nga, hindi tayo just lang. Tayo po ay anak ng Diyos. Dahil siya mismo na nga po yung nagsabi, siya ay ating Diyos. Now, if babasahin po natin, pag-aaralan po natin, sasapuso natin po yung Bible, makikilala po natin talaga kung sino yung Diyos. Dahil nagpapakilala po siya sa kanyang mga nilikha. Noon pong time na si Abraham po, nung iaalay po niya yung kanyang, si Isaac, of course, alam po natin yung story. Noon pong, dapat si Isaac nang iaalay eh. Pero ang Diyos nag-provide wag mo siyang ialay. Napakita mo na sa akin na mahal mo talaga ako. Alisin mo na siya dyan, itali mo itong ram
na nilagay ko diyan. Doon po nakilala ni Abraham, the Lord provides. Jehovah Jireh. Meron po mga pangalan ng Diyos. Pangalan po niya, Jehovah Jireh, the God who provides. Kapag kailangan mo ng pagtatagumpay, Jehovah Nisi, the Lord my banner. Victory. Pagka kailangan natin ng mag-aalaga sa atin, Jehovah Ra'ah, the Lord is my shepherd. Pagka kailangan po natin ng may sakit po tayo, nagpakilala po ang Diyos, Jehovah Rapha, nagpapagaling. At ito po, gustong-gusto namin ni Ate Joanne, pag kailangan mo ng kasama, Jehovah Shammah. Lagi nating kasama. Kasama. Iyon po eh. Pag binasa po natin ng Bible, lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak, meron kaakibat. Kaya I am. Kaya I am eh. Lahat ng pangangailangan mo, I am. Alam niyo po ba, nagpakilala ang Diyos na ating sinasamba. Hindi lamang po siya Diyos ng kasaysayan. Yan po yung sa next slide. Basahin po natin to 1, 2, and 3. Hindi lamang siya Diyos ng kasaysayan, siya din ay Diyos ng karanasan. Bakit ko po nasasabing mapagbigay at mabuti, na mabubuting bagay ang ating Diyos? Kasi po, naranasan din po namin ni Joanne na dumaan sa kawalan. Na salat po kami sa mga material na bagay, nag-start po kami mag-asawa na narinig po kasi namin ang calling ng Diyos sa buhay namin. Ako po ay nagtatrabaho sa isang musical arranging firm sa Makati. Ako po ay musical arranger doon. And then ang sabi ng Diyos, anak, sumunod ka sa akin. Paglingkuran mo ako. Sa amin po kasi, ang tawag po doon ay calling. Kaya po meron po tayong mga pastors na sukat po na talikuran ng kanilang, some of them are professionals, engineers. Dahil narinig lang tawag ng Panginoon na gagamitin kita sa maraming kaluluwa para makakilala. So, narinig po namin yun, nag-resign po ako. Kasi ang pangako ng Diyos, hindi kita papabayaan, hindi kita pagkukulangin. That time po, magpapakasal po kami ni Sister Joanne eh. Kung kailan kami magpapakasal. And then, ito pa, so nag-resign na po ako. Maya-maya may tumatawag po sa akin na mag-audition daw po ako kay Richard Poon as pianist. Again, pinag-pray ko kasi, Lord, kailangan po namin ng pampakasal. Kasi po wala po akong trabaho. And then si Sister Joanne, nasa family business, pero naririnig din niya yung calling ng Lord na mag-full-time. Pero alam niyo po ba, for God's glory, nakapagpakasal po kami. Lahat pinrovide ng Panginoon. Meron po mga times na naranasan po namin, may magsasabi po sa amin, alam nyo na naginip ako na kailangan nyo raw ng pang-down sa inyong wedding venue. Na naginip ako, kinausap ako ng Lord. Kami ho'y kinikilabutan. Kasi talagang pupunta kami sa venue, ang baon lang namin pananampalataya. Pero yung may kausapin siya para sabi, kailangan niya raw ito. Hindi lamang po siya isang beses nangyari. Napakaraming beses na, sagot na namin yung ganito, sagot na namin yung ganyan. Kahit hindi po kami nagsasabi sa kanila. Dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Mabuti po siya para natin ng Diyos. Amen. Amen. Hindi lamang po siya Diyos ng kasaysayan, Diyos ng karanasan. Kasi yung sinasabi ng Bible na I am the great provider, na-provide po siya sa amin at even hanggang ngayon. Yes. 11 Amen. kaming Amen. time ni Brother Marlon, nag-resign po kami sa mga work po namin. Pero hindi po kami pinagkukulang ng Panginoon. Si Ate Joanne po ay graduate ng journalism. Meron po silang family business na into green technology. Pero nung narinig din niya po ang call ng Lord, ayan po, ano din siya. Naalala ko po, pareho kaming walang work. Tapos may nire-rent po kami na bahay. Ang tangan lang po talaga namin yung salita ng Panginoon. Nag-rent po kami ng bahay, so may kuryente, may babayaran po kaming kuryente, tubig, lahat-lahat. Tapos sinatanong namin ng Lord every month, Lord, ano pong gagawin namin para mabayaran tong lahat? Pero alam niyo po, simula nung araw na yon hanggang ngayon, hindi po nagkulang ang Panginoon. Lagi po siyang nagpo-provide, lagi po siyang
hindi niya po kami pinagkukulang dahil tapat po siya pagka po siya ay nangako. Kapag ka po tinawag ka niya, kapag ka po may tangan-tangan kang salita niya, hindi po siya magkukulang. Naalala ko po nung isang beses na um, yung landlady po namin, sabi niya, wag muna kayong magbayad kasi sabi niya, bagong kasal kayo, anuhin niyo muna, kapag ka lang meron na kayo, tsaka kayo magbayad. So, hindi po muna kami nagpe-pay sa kanya. And then, bigla po siyang nangailangan after 7 months. Bigla po siyang nangailangan ng money. So, sabi niya, baka meron kayo, kailangan ko bukas. So, nagsabi po siya hapon. Tapos kinabukasan, kailangan niya ng umaga. So, saan kami hahanap ng 7 buwan na rent? So, almost mga nasa 50,000 po yun. Sabi po namin ni Brother Marlon, hapon na po yun, so wala kami mapupuntahan. Tapos ayaw naman po namin lumapit sa mga magulang namin kasi sabi namin, may pangako ang Lord eh. Yes. Umalis kami sa mga trabaho namin, narinig namin ng salita ng Panginoon, sabi niya magpo-provide siya. So ayaw po namin magpunta sa kanila. Ang ginawa po namin ni Brother Marlon, pumasok po kami sa kwarto namin, nag-worship po kami buong magdamag. Sumamba po kami sa Diyos na tumawag sa amin all night. Tapos, kinabukasan po, bigla pong ang aga-aga may kumakatok po sa bahay namin. Tapos ang sabi niya, Joanne, may naiwan kang commission sa office. Ganitong amount. Dinala niya mismo sa bahay namin. And then may tumawag kay Brother Marlon na, yung areglo mo noon na hindi ko nabayaran, bigla po niyang binayaran. Alam niyo po yung nakuha namin nung umaga lang po na yun. Higit pa dun sa ibabayad namin dun sa nagsabi sa amin. Diyos po ang kumausap sa kanila at sila pa talaga ang tumawag sa amin, nagpunta sa amin to give the money. Amen. Amazing po ang Panginoon. Hallelujah. So do not fear, for the Lord is your God. Amen. 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 Lapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Just take a look po ang inyong mga ref ngayon, ang inyong po mga hapagkainan. Pandemic time po ngayon. Pero yan pa lamang po nagpapatunay na ang Diyos po natin ay buhay. Amen. Na kahit po nakakaranas po tayo ng kakapusan paminsan-minsan, pero hindi po siya nagpapabaya. Naranasan din po namin na magkasakit. Ako po na hospital po nung last April, nagkaroon din po ako ng rare disease. Kaya po sinasabi ko po, siya po ay Diyos ng karanasan. Kaya po masasabi ko po na ang Diyos ay siya ang dakilang manggagamot. Kasi pinagaling niya po ako. And alam ko po, ang bawat isa sa atin, may mga times din po na nanalangin tayo at pinagaling tayo ng Diyos. Mga family members natin na pinagaling ng Diyos. That's why, always remember po, claim your rightful place with God. Amen. We'll go po sa number 3 point. I will strengthen you. Sabi po natin, I will strengthen you. I will I will strengthen you. Do not fear. Receive God's mighty power upon your life. Woo. Napansin niyo po ba? May isa lang ako napansin sa mga superheroes. May mga common denominator sa kanila. Sila Superman, sila Wonder Woman, mga Avengers. Lahat po sila may angking kahinaan. Pero, the moment na gamitin nila yung kapangyarihan na nakuha nila, kahit pinakamataas na building, kaya nilang liparin. Pinakamabibigat na bus, kaya nilang buhatin. Ano pa po kaya ang ating Almighty God? Ang sabi niya sa iyo at sa akin, I will strengthen you. Nangihina ka, angkinin mo yung kalakasan. Na may mga pagkakataon po sa buhay natin, parang hindi na tayo makakahakbang ng isa pa. Pero nanalangin po tayo. Sabi po ng Lord, He will renew our strength like the eagles. Amen. Alam niyo po, nakakatuwa po dito sa DM-Pad. Wala pong tumatanda dito po sa DM-Pad. Lahat po kayo ay magaganda. Lahat po kayo ay mga fabulous. Lahat po kayo still pretty and beauty. Walang tumatanda. Bakit po? May factor. Thanks God. Kasama natin ang Amen. Diyos. Palakpakan po natin. Amen. Lord. Amen. Yan ang kaibahan. Kaya sana po, marami pa pong umaten ng DM-Pad para bumata sila. Yan.
Number 4. Ito maganda. Number 4, promise. Surely I will help you. Sabihin po natin, I will help you. I will I help I will will help help you. Do not fear. I will Be help you. assured that God's helping hand will carry you through. God's helping hand. Marami ho tayo mga laban sa buhay. Kailangan po natin ng talagang kasangga para tumulong sa atin. Iba po kasi talaga yung nagsasabi, nangangailangan tayo. Ano, kailangan mo ng tulong? Tulungan kita. Iba yung pakiramdam po nun. Now, I have a question sa bawat isa po sa atin. Palagay po ninyo, what is life's greatest burden? Ate Joanne. What is life's greatest burden? Palagay po ninyo, mga ka-DM pad. Sige po. Answer po kayo. God. Problem po, stress, Problem? Yes. Stress, tama po, Ate Ruby. anxiety, fear, Fear. Fear, tama po. Tama takot. pong lahat yun. Tama yun. Sickness, poverty, Poverty. mahirap, death of a Death. loved ones, talaga pong Yes, mabigat yes po. yun. Mabigat. But on the other hand, sabi nga po ng isang author, life greatest burden is to have nothing to carry. Yes po. Life's greatest burden is to have nothing to carry. Bakit po? If hindi po tayo yung pumapasan na mga dalahin natin, baka po hindi natin namamalayan ay nagiging kabigatan na po tayo sa iba. At dahil sa takot nating harapin yung mga mabibigat na hamon sa buhay, tinatakbuhan na lang po natin. So yun po yung nagiging greatest burden. Yes. Yung tinatanggihan mong lahat na hindi ko to kaya, hindi ko to kaya. Naalala niyo po ba yung song ni ano? Ako po kung naalala niyo po itong song na ito. And he said, Cast Cast your your burdens burdens upon those who our heavenly land. land. Come to Come to me, all of you, tired tired of carrying heavy crosses. for the yoke, For the yoke I will and my burden is light. Come to me, and I will Rest. Diba ang ganda? Ito po ay hinango sa Matthew 11. Ito pong awit na yan. Ito po ay mismo nanggaling sa bibig ng ating Panginoon. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Kaya pong sabi po doon sa number 4 natin, surely I will help you. Kailangan po natin ng katulong. He is our help. He will allow us to carry our burdens. Yes. Kailangan natin itong dalhin. Kailangan i-carry natin. Kailangan natin i-carry. Kailangan natin pagdaanan. Pero iba yung Ate Joanne, yung halimbawa, ako kaya kong buhatin yung, halimbawa, yung isang kabambigas. Pero kapag dalawa tayong nagtulong, abay mas Mas gumagaan. magaan. Ganun po ang ginagawa ng ating Diyos. He will surely help Help us. And number 5, pinakahuli po. I will uphold you with my righteous right hand. Do not fear. Be established under God's strong hands. Hindi po ba kayo nagtataka? Binanggit po dito yung salitang right hand. Bakit po kayo right hand? Sabi daw po, most of the humans, mga 70 to 95% are right-handed. Taas nga po dito yung mga right-handed. Right. Ayan. Sabi raw po, yung mga, and then meron pong 5 to 30% na mga left-handed. Sabi daw po, yun yung mga mas matatalino, hindi po, joke lang po. Pero ibig ko pong sabihin na mostly po talaga mas lamang po ang left-handed. Right-handed. Sabi ko nga, right-handed eh. Sa pang-araw-araw po natin na buhay, lalo na mga demanding tasks, ang ginagamit natin sa Yung pagbubuhat, stronger hand. stronger hands. Ngayon po, ano po yung implication nung sinasabi dun sa verse? I will uphold you. Biro niyo po, sabi ng Diyos, gagamitin ko yung pinakamalakas kong kamay para tulungan ka. So it means, gusto po ng Panginoon na ipakita yung kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin sa mga pagkakataon na tayo ay mahina. His right hand will establish us. Sabi dyan uphold. Pag sinabing uphold,
hindi ka matutumba, hindi ka magigiba. Sabi nga po, of course, alam po nila Ate Irene to, yung mga architect, mga engineer. The strength of a building or establishment depends on its foundation. Ngayon po, kailangan po natin ng matibay na pundasyon. At yung pong pundasyon na yun, nanggagaling din po sa pananampalataya po natin sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Amen. Kailangan din po may kaakibat na faith. Nananampalataya, Panginoon, hindi ko po ito kaya. Sa sarili ko lamang, Lord, hindi ko talaga kaya. Pero alam ko po, makapangyarihan ang inyong salita, ang inyong mga pangako. Higit sa lahat, kayo po mismo ay makapangyarihan. Sa Biblia, biro po ninyo, sabi, tinala niya ang mundo sa kawalan. Gaano kabigat ang mundo? Sabi niya, sa Biblia din po, nilabanan niya ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan lang ng kanyang pinky. Natalo ang kanyang mga kaaway. Sinabi dito, I will uphold you with my victorious, righteous right hand. Magbaon po tayo lagi ng pangako ng Diyos para po tayo ay lumakas sa pang-araw-araw. Higit sa lahat po, yun po mga righteous right hand na yun, namatay din sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi lamang po siya namatay, siya po ay nabuhay. Tinalo po niya yung kamatayan. Kaya po, ano po yung hindi natin kayang talunin kapag kasama po natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin po ang ating Lord. Amen. Now, let's continue to review. Basahin po natin. For I am with you. Yan po yung unang pangako. Do not fear. Be confident that God is on our side. Number 2, I am your God. Do not fear. Claim your rightful place with God. Number 3, I will strengthen you. Do not fear. Receive God's mighty power upon your life. Number 4, surely I will help you. Do not fear. Be assured that God's helping hand will carry you through. And number 5, I will uphold you with my righteous right hand. Do not fear. Be established under God's strong hand. Masasabi din po natin as we restate this morning, ito po, banggit din po natin ng sabay-sabay as a declaration na alam ko po, mapapawi lahat ng pangamba ng takot natin as we declare these words. 1, 2, and 3. God is with me. God is my God. God will strengthen me. God will help me. God will uphold me. Amen and amen. Amen. Nawa po ito pong 5 ito. Babalikan po natin ito sa mga pagkakataon na tayo po ay medyo nakakaramdam ng takot, ng pangamba. Ito po yun. Nangako po ang Diyos. Siya po mismo ang nagsabi. Next slide, Ate Joanne. Do not fear. Amen. Fear. So ngayon pong oras na ito, ilakak po natin lahat ng pangamba natin, lahat ng takot natin, knowing po na ang Diyos ay kasama po natin ngayong umagang ito. Tayo po yung bukot, pumikit, at minsan po aawitin po natin ito pong prayer song, a declaration song, na kapag tayo po ay nasa piling ng Diyos, tayo po ay ligtas. Amen. Sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galak ay umaapaw. Sa piling mo, Diyos. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galak ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Ngayon pong oras na ito, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa kalangitan? Tanda po ng lahat ng pagsusuko, ng lahat po ng ating nararamdaman, alam po natin na may iba po sa atin na may po mga hindi maitagong pangamba, hindi pa maitagong takot. Ngayon po, nangangako ang Diyos sa bawat isa sa atin, do not fear.
For I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my victorious, righteous right hand. Sa atin pong pagtataas ng ating kamay, ito po'y tanda ng pagtatalaga ng pagsusuko ng ating buhay. That whatever happens sa paligid natin in the future, sa araw ng bukas or mamaya, hindi po tayo mangangamba, hindi po tayo matatakot dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa mga kamay na ito ay patuloy po ninyong hinahawakan sa oras na ito. Patuloy po ninyong pinapadama sa mga kamay na ito. At sa amin pong buong katauhan, ang inyong pong presensya. Na nagsasabi na, anak, ang kalakasan mo ay ako. Anak, ang kagalingan mo ay ako. Ang pangangailangan mo ay nasa akin. Kaya huwag kang kailanman matatakot sa iyong pag-iisa. Kasama mo ako. Panginoon Diyos, salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga pangako. Alam namin, O Diyos, that your words are settled in heaven forever. You have promised, O God, that you will never leave us nor forsake us, O God. Kilala niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, dito po sa DM-PAD. At dalangin po namin, O Diyos, even sa mga kamag-anak po namin or meron man po sa amin, O Diyos, ngayon pong oras na ito na dumaranas ng sakit karamdaman, even some symptoms, Panginoon, ng COVID-19. Lord God, we pray for your precious healing to abound in the mighty name of Jesus. Even, Lord, fear, Panginoon, na kami po'y makontract ng virus na ito. Lord God, itinatalaga po namin ito sa inyo. Ikaw ang nangako na iingatan niyo po kami. Saan man po kami magpunta, O Diyos, hindi po kami maaano dahil ikaw po ay kasama namin. Hindi niyo po kami iiwan, ni pababayaan man. Maraming pong salamat, O Diyos. Itinitiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon, sa aming buhay at inaangkin po namin na kami po ay inyo na pong sinagot sa pangalan ni Jesus. Lord, maingat na po namin binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Claim God's blessings po. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Pumalakpak po ang lahat ng nagpapasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yan. Napakaganda po ng atin pong narinig na katuruan ngayong umaga. Ang sabi nga po baunin natin ang pananampalataya, baunin natin ang salita at pangako ng Diyos upang tayo maging malakas araw-araw. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Amen. So, salamat sa atin pong Panginoon. Salamat sa buhay po ni Brother Marlon and Sister Joanne Oliveros, no, mula po sa pamilya ng DM-PAD. Yan, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa inyong pong buhay. At ngayong umaga po, bago po tayo mag-end dito po sa ating part 1, i-remind ko lang po na tayo po ay meron pong AHA o yung devotion po natin for today. Tayo po ay nasa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17 po. Yan po ang ating babasahin at gagawa po tayo ng ating devotion. Praise God. So Acts or sa Tagalog, Mga Gawa, chapter 17. Yan po ang ating nakaschedule na ating pong AHA or devotion for today. At araw-araw po tayo po ay meron lang pare-parehong link. Kaya po yung mga nasa FB Live, pinost ko po yung link. Pwede po kayong mag-join dito po sa ating Zoom room. Everyday po yon. Praise God. At next week po, meron po tayong basic Bible seminar na gagawin po. Mag-i-start na po tayo sa Monday. So meron lamang po tayong napakaikli lang na ating breakout room upang tayo po ay magkaroon ng pagbabahaginan. Subalit bago po yan, tayo po ay mag-picture. Pwede po bang pakibuksan po ang inyong mga camera, mga kapatid? Ba't walang sis? Po? Yung sa screen, hindi ko kayo ayan na. Kanina wala ang tagal. Opo, medyo parang mahina din po ang aking signal. At Parang wala po. nag-leave yung screen. Pero naririnig niyo po ako? Malinaw po ba? Yes po. Opo, naririnig malinaw. Opo, Sige po. parang mahina po ang aking signal dahil blanco po ang mga litrato dito. Pwede po ba tayong picturean po ni Sister Joanne? Sure po. Ayan, mahina po, naglalag po ang aking internet connection dito po. Ayan, Pero so kagandahan about this ay hindi naglalag. Kaya smile po tayo. smile, smile. To God be the glory. God be the glory. Sir. Yan.
Praise Isa God. pa po. Smile. Jesus. With your best smile. Jesus. One, two, three. Jesus. Yan. Last na lang po. Last na lang po. Sige po, smile Very, po. very last time. 1, 2, 3. Praise the Yan. Lord, Thank praise you po. the Lord. So tayo po Thank you po. magpapaalam. Magpapaalam po tayo sa ating mga ka-FB. Pansamantala po, no, na tayo po ay magkakahiwa-hiwalay. Subalit tayo po ay magkikita muli tomorrow, 7:30 po, dito po sa FB group ng Ayudang Espiritual. Pagpalain po ng Diyos ang buhay po ng bawat isa. God bless po mga ka-FB. God bless. Thank you po. God bless. Bless po.